Happy Sunday. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Attorney Baligod, ha? Na kung saan ay bigla na lang hong sumulpot, ha? Dito sa usaping politika. Na kung saan ay meron hong ginawang press conference at meron hong iniharap na ex-Marines, ha? 18 dating mga sundalo. Na kung saan ito raw ho yung mga naging security, ha? Mga dating security ho ni Saldico, ha? At may mga ibinunyag kuno na sila daw ho yung naghatid ho ng mga pera kay Ninong Martin tuloy. Lagi ako nagkakamali doon. Dito kay dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos. At may ginawa rin ho silang akusasyon ho dito kay dating Senador Antonio Trillanes na kung siya ay binigyan daw ito ni Saldico ng $2 million para ipanggastos dito sa mga investigador ho ng ICC na pumasok ho rito noong mga nakaraang taon. Ang problema mga kababayan, mga ka-analyze, wala pa hong 24 oras matapos ho ang kanyang ginawang press con. Samut-sari na ho ang nangyaring pagsita sa kanyang ginawang press con kasama itong 18 sundalo dahil may mga butas at hindi ka panipaniwala sa kanyang mga ginawang pahayag or statement, ha? Pati ho yung mga larawan na kung saan ay hindi mismong larawan ho yung pinakita niya, yung original, hindi. Mga nakaprint. Ha? At wala naman nakaakibat na yung mga picture na yan ay ano ba yan? May authentication na ba yan? Authenticated na ba yan? Dumaan na ba yan sa authentication ng PNP or NBI na yung mga larawan na yan is legit? Meron ba? Ha? Ay dapat meron na, di ba? Para may malaman kung yung mga picture ho na yan ay hindi edited dahil uso ang AI ngayon. Hindi ho basta larawan ho yung pinakikita diyan. Ay malaking tao ang involved ho diyan, especially yung isa, panghulo ho ng Republika ng Pilipinas. Pinakamataas ho na posisyon sa gobyerno. Hindi dapat bigla-bigla ka na lang magpapakita ng larawan dyan. Kailangan dyan, bago ka magpa-press con, naka-authenticated na dapat yung mga larawan na yan. Kung original o hindi. Hindi, naka-print lang sa coupon ban. Hindi nyo nga pinakita yung original. Naglabasan ho sa social media, Facebook, na kung saan, pati ho yung mga larawan na ipinakita ho ni Attorney Baligod, ay may mga katanungan at may mga butas. Ito mga kababayan, halos lahat ho ng inikutang mga TV News Network ni Attorney Baligod para ho siya ma-interview dahil ho rito sa ginawa niyang press con at may hinarap ho siyang 18 mga sundalo, ex-marine, at kung sino-sino ho ang inakusahan about ho dyan sa mali-malitang bag. Halos ho lahat ng kanyang inikutang TV News Network para ma-interview siya. Siyempre, magiging mainit yan. Marami hong mag-iimbita sa kanya sa mga iba't ibang TV News Network para matanong ma-interview siya. Halos ho lahat ay naging parang siya ho ay na-cross-examine. Lumabas ho ang masasabi natin po pwedeng may mga butas kasinungalingan ho sa kanyang mga pahayag. Magmula ho kala Ted Pailon, kala DJ Chacha, at kung saan-saang TV News Network. Ito mga kababayan, bukod ho dyan, meron hong nai-involve na dating politiko, na kung saan ay laos na, wala nang posisyon sa gobyerno, pero bigla na lang na naman sumulpot. Magsimula ito kay Gutesa
Si Gutesa kasi mga kababayan, mga ka-analyze, bigla na lang hong binitbit ho yan ni Marcolela tuloy. Ni Marcoleta diyan sa Senado. Eh nagkagulatan nga raw yung Senado, pati ho sila Tito Sen. Ha? Pati ho yung namumunong chairperson diyan na si Senador Pampilo Lacson ay nagkagulatan dahil bigla na lang hong may bitbit na shitso tuloy. May bitbit hong tao, ito si Marcoleta. Itong si Gutesa na dating ex-sundalo rin, ha? Ngayon, nagpunta doon, panira, paratang, no, bitbit, affidavit, naging controversial pa yung affidavit na yan dahil yung pumirma daw dyan ho na abogado ay hindi naman daw niya pirma. Tapos nanira lang doon, gumawa ng issues, chismis, walang nakaakibat na documents, no, walang resibo. After nun, wala na. Hindi na nagpakita. Wala na. Para bang lumalabas, ang goal niya hindi ho para magpatunay sa kanyang mga salaysay. Nanira lang ho ng nanira. Nag-iwan lang ho ng chismis sa taong bayan tapos bigla nang umalis. Nanira nga lang. Yun lang yung goal niya. Problema, mas marami hong hindi naniniwala sa kanya sa naniniwala. Mga naniniwala lang ng mga kay Gutesa, yung kanyang mga follower ng mga DD shit, mga Duterte, nakakarampot, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero mas marami ho, milyon-milyon ho na tao na hindi ho naniniwala kay Gutesa. Parang ganito mangyayari dito. Sa 18 sundalo, dating sundalo na hinarap ho ni Attorney Baligod, ay hindi ho natin alam kung hanggang saan ho ito. Hindi natin alam kung hanggang saan ho ito. Baka bigla na lang din humawala ito katulad kay Gutesa. Sasabihin, delikado ang buhay kaya hindi na nagsisilabasan. Kaya hindi na lumalantad. Ngayon mga kababayan, mayroon pang isang involved dyan. Itong taong ito, laos na, wala nang posisyon sa gobyerno. Dati medyo sikat ito sa administrasyon ho lagi ako nagkakamali, sorry po. Dito kay dating itong nakasuhang plunder na nakalaya, nagkaroon pa ng posisyon sa gobyerno. Si dating President Gloria Macapagal Arroyo, palakpakan natin.